My name is Chloe Del Molin po. I'm working sa US po as a inspector ng implant lens. Naisip ko po na since hindi po ako marunong maglangoy, nakita ko po yung post ng friend ko po. And then, matagal ko na talagang gustong matuto mag freediving. So, tinanong ko po sa kanya, and as a non-swimmer like me, is sinabi niya po sa kanya experience niya dito sa CO2. So, natuto po talaga siya dito sa CO2 and enjoy po siya dito. Is good experience po. Yun, dito din po ako mag-free dive. Expectation ko po is mas magiging confident po ako na mas ma-enjoy ko pa po yung dagat and for my next adventure pa po. My name is Lacalyn Magbatok. So right now, I'm working as a freelancer and I also enjoy going to beaches. There was a time na nagpunta kami sa Bohol and sa Cebu and lagi kaming napunta sa mga dagat. May mga activities na na-realize ko na sana kung maalam mo mag-free dive. Mas na-enjoy ko siya. Like yung sardine strand dun sa Cebu. And then, yung sa Panglao din, yung mga turtle na pwede mo sana siyang puntahan. Kaso, since hindi ako maalam, pati yung kapatid ko, naiwan kami sa ibabaw ng dagat. To be honest, yeah, I really tried checking it with other diving groups or the trainers. When they respond, parang it's more of a business. But what I got here is may personal touch, kumbaga. So kung dati, baka papunta pa lang sa laot yung bangka, takot na ako, baka ngayon nilalangoy ko na siya. Naalala ko nang, in-stock ko din ang CO2 sa Instagram. And sobrang gaganda ng mga pictures. Parang naisip ko, sana ako din. Mas IG-worthy na yung art. Yun, ma-enjoy ko lalo yung nature, specifically ang dagat. Honestly, ang dami ko pong natutunan. Discipline and awareness po sa environment. Kasi ngayon, mas na-appreciate ko na yung dagat. Connection din po nun is yung mental nyo. Like, kasi overthinker din ako. So, yesterday, hindi ako masyadong nag-overthink. Like you said, like relax lang. Tapos tuwing nasa dagat ako, like peaceful lang. Masasabi ko pong confident po ako, pero hindi siguro super pa, pero since like yung may gusto kong ma-achieve, like yung duck dive na hindi ko po magawa, pero for me, challenging po siya. Message ko po is, if gusto po nila, like, gawin po nila para later on, hindi sila magsisisi kapag hindi nila nagawa yung gusto nila. Super enjoy. Super saya. I really liked it. Parang, hindi naman totally a regret kasi nga, di ba, madami nang nag-aaya sa akin, but ngayon ko lang siya trinay. Parang naisip ko, siguro kung dati ko pa siyang ginawa, baka kasing galing mo na ako, yung mga ganon. So, sayang. Pero at least, proud ako sa sarili ko kasi ginawa ko na siya ngayon. So, it's never too late and I'll just make the most out of it. Since nasimulan ko na, I'll make it to the point na every time na may chance, magtatry ako para mas matuto. At first, I think it's normal na syempre matatakot ka knowing na 10 meters, nasa ibabaw ka ng 10 meters na tubig. And dati nga, every time pag nasa pool, basta lumagpas sa ilong ko, ayoko na. Pero, nanawala naman siya ng paunti-unti.
So yun, masaya kasi ang dami mo nakikita sa, yung alam mo yun, sa ilalim ng dagat. And I'm looking forward na, alam mo yun, next time sana matry ko na yung sa mas malalim, to sa mas magagandang lugar, ganon. If you would really listen to a coach like you, or if someone would really listen to a coach like you, I could say na magkakaroon din sila ng confidence. And not only na hinahayaan nyo kami sa tubig, you know, the feedback, and yun nga, yung personal feedback, kasi iba-iba naman kami nung iba kong kasamang nag-intro sa freedive. So, syempre, mahalaga yung feedback. Ang sarap sa feeling, sobra. Nakakagaan ng feeling. Hindi para ipagyabang na, oh, nag-freedive ako, ganito, ganyan. Hindi, yung alam mo lang sa sarili mo na kaya mong gawin yun. And kung i-compare talaga ako dun sa dati, take note, 1 session lang to ha. Isang beses pa lang ako. Pero I can say na, nag-enjoy talaga ako, and I'll do it ng madaming pang beses. With CO2, syempre.